Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At muli ay samahan po ninyo kami sa paghahatid ng isa na namang natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para ipakilala ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Arden Asuncion, Finance Associate at may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay na-diagnose na mayroong Level 1 Autism Spectrum. Ang kondisyon niyang ito hindi naging hadlang upang siya ay makatapos ng pag-aaral, makapaghanap buhay ng marangal at higit sa lahat, maisagawa ang isang nararapat na pagkilala at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ating lalong kilalanin ng ating kapatid mula sa lokal ng Sacramento, distrito ng Makati at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Arden Asuncion mula po sa lokal ng Sacramento, distrito ng Makati. Magandang araw, kapatid na Arden. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Nasa mabuti naman pong lagay po. Alam mo, kapatid na Arden, nagpapasalamat din po ako kasi Opo. binigyan mo po kami ng pagkakataon na maibahagi ang istorya ninyo ngayong araw. Kapatid na Arden, nabanggit nga po sa pagpapakilala sa inyo na you were diagnosed with level 1 autism spectrum, if I'm not mistaken po. Yes po. At bagamat na-diagnose kayo na mayroong kondisyon na ganyan, kayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kayo ngayon ay working professional as finance associate. Yes Hindi po. naging hadlang yung kondisyon na yan para makapagtagumpay po kayo. Opo, sa awa na at tulong na ating ama, nakapagtrabaho po ako in spite of my condition. Yes, ang daming challenges po talaga sa akin na kahit sa akin as a level 1 with autism, which is sinasabi sa layman's term, which is a high functional autism po talaga. Kasi nandun pa rin yung like an able person, dumadaan pa rin sa pagsubok, dumadaan pa rin sa stress, dumadaan pa rin sa mga iba pang mga nangyayari na ganito. But however, nakalin forward po ako on what's on my faith. Yun ang pinaninindiganan ko. Kaya bakit hindi po ako na babother or talagang nagda-down kung may naiisip man akong hindi maganda. Nakakatuwa naman po, kapatid na Arden. So, pag-usapan lang po natin ng konti. Yung ukol dun sa pagkakadiagnose sa'yo, did it start nung bata ka pa, maliit ka pa? Sa mga magulang mo, ano pong napansin nila noon? Yes po, nag-start po siya when I was kindergarten po, na talagang napansin po nila, napaka-malikot po akong tao, and I want is to play, makikipagkulitan ako kung kani-kanino man. Parang napansin na po ng mga teachers ko po sa school na there's something wrong with me, and the directress had told my mother na you should seek eye therapy to an occupational therapist first with a psychiatrist approval. Sa tuloy-tuloy na sa therapy session naman na ginagawa sa akin, everything seems to be alright. And until when I grow up as a teen, which is like iba na ihip ng hangin, sa totoo lang, which is I became really an antisocial. Ang bilis kong mapikon. So parang naging baliktad. Kasi di ba sabi mo nga nung bata po kayo, likot ninyo, Opo. kung sino-sinong kinukulit ninyo. Tapos, nung maging teenager naman kayo, parang naging aloof kayo sa tao. Opo, at saka ang bilis ko mapikon, ang bilis kong umiyak. Iyakin talaga ako. Ang bilis kong mag-walkout. Baka pag nakikipagkwentuhan lang, may halong pikunan. Walkout ako kagad. Na-trigger talaga. Na-trigger emotion nyo. Apo. Yes. I was triggered by the emotions.
And that prompts me na napansin na naman kasi ng parents ko na sabi ko, Mami, binubuli po ako, inaano nila ako, iba't iba lahat ng akusasyon na tawag sa akin, lahat na lang ng masasakit na salita natawag sa akin talaga na I'm really undesirable sa paningin ng tao. With that, parang ang alam ng last resort namin ng mami ko po is to seek a second therapist, which is another occupational therapist. And that's it. I was diagnosed with level 1 autism spectrum. So yung diagnosis na kayo ay may level 1 autism spectrum is during your teenage year na? Yes. So simula nung bata ka hanggang mag-high school ka, wala pang may idea anyone na you have that condition po? Sa totoo po, walang may idea. Kami lang magpapamilya ang may alam na may ganito ako. Kasi actually, hindi ko po talaga ipinalabas sa lahat na may ganito. Siyempre, andito pa rin yung stigma ng panahong yon. Talaga, ang lawak ng stigma na if you tell to everyone that you having this or having that, you are ridiculed, you are bullied, and you will be discriminated by some authorities as well. And naranasan mo po lahat Yes. yun during that time, ano? However naman po, salamat po sa pagkakataon naman na nakatawid po ako ng high school that I graduate naman po na with high school. However, another challenge is, ina-expect nila akong kaya ko na po mag-college. And yes, nag-college po ako. Binitawan na po nila yung therapist ko po. I-evaluate ko po ang sarili ko po nung panahon ng college. Bukang, okay, kaya ko po. Kaya naman. Pero however, andun yung challenge eh. Marami pa rin Mas malala kasi this is college. You cannot please everyone. and mas matindi yung pressure sa Talaga. college compared to high school, di mo ba? Yes, kasi masasabi mo naman, yung mga instructors talaga, hindi ka naman i-judge sa kondisyon, pero wala silang pakialam kung ano ka. Talagang lahat ng mga masasakit at maaanghang na salita, kailangan Narinig kong mo ninyo, tiisin. natiis ninyo. Kailangan kong, hindi ako pwedeng pwede naman po ako magsumbong, pero hindi ko pwedeng, walang reklamo. Okay. Wala, as in wala. Virtually, wala kang pwedeng lapitan. With regards to your current faith, ano po ang kinagis na ninyong relihiyon, kapatid na Arden? I was born and raised as a Catholic na talagang kinagisnan ng religion ng aking pamilya. Talagang lahat kami lumaki talaga sa isang traditionalist Catholic household na nagsisimba. Idinadala kami ng kami ng grandparents namin sa simbahan. Lalo na po ako kasi lola's boy po ako. Mm-mm. Talagang kapag may hinihiling, actually parang syempre pambatang approach ang ginawa sa akin eh. Pag may ganito kang gift sa, like example, sa birthday mo, mag-pray ako kay ganito. Mag-pray ako kay ganito. Tapos lahat ng intelligence, i-pray ko kay isa pang ganito. You were talking about ganito, yung, ano ba, santa? Ganun ba yun? Yes, yun ang sinasabi ko po. Yung mga saints. So, iba-iba yung, like, Totoo. iba-iba po yung parang dinadalanginan, pinagdarasalan. Depende sa kung ano yung pangangailangan mo. Parang ganon. Yes po, actually, kasi may sinasabi nilang patron saint of of these things, patron saint of intelligence or whatsoever pa po. Aside from that, na naging prayerful ka dun sa mga saints, ano pa yung mga activities, ano pa po yung mga paglilingkod na ginawa mo doon sa kinagisnan mong relihiyon? Kailangan magnobena ka. Yung nobena na sinasabing 9 days of prayer na sunod-sunod na magbabasa ka ng isang booklet. Mm-mm. Tapos pupunta ka ng Baclaran. Tapos pupunta ka ng Quiapo na in some certain days like Wednesdays or Fridays to attain your devotion. Apart pa yan sa usual Sunday masses na ginagawa po namin. Yes Were po. you like a church officer before dun sa previous religion mo? Naging kid choir po ako sa isang church sa bandang Manila na rin po. May mga napapansin din po sa akin. Pinol out ako. At nilipat naman ako ng lola ko po na mag-altar server naman po. Mm-mm. Kaya dalawa ang naging gampanin ko po sa panahong when I was a Catholic talaga.
all entire my younger years po talaga. Papaano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? Papaano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? During the college days, may blackmate ko po na inanyayahan ako. Actually, kakaibang pangaanyaya niya is direktang sa pagsamba po niya akong inanyayahan na, Arden, I'll invite you to a worship service. Please join with me. Parang, okay. Ako naman, makikinig lang naman ako. Naisip ko rin talaga, ano ba tong Iglesia ni Cristo? Kasi I know, pagkakaalam ko sa Iglesia ni Cristo, the massive houses of worship talaga. Very elegant, very solemn. Dumating po talaga ako na I was in full curiosity talaga. Lalo na po, ang hilig ko po talaga as a spectrum na mahilig po akong kumilatis ng isang building. May fixation po talaga ako sa ganda. Ina-appreciate ko yung isang tsura ng building, lalo na Iglesia ni Cristo. Bakit ganito kagaganda ang kapilya ng Iglesia ni Cristo? Okay. And then, sabi ng classmate ko po, subukan ko na sumamba, sabi niya. And that's it. I attend the worship service and I notice yung mga babae at lalaki, organized sila talaga. And you will feel na everything inside the house of worship is ang tahimik lang. Parang ang payapa lang. Parang may kung sa akin pag nagdasal, kailangan i-book ako ang bibig ko. Parang sa kanila, hindi, inakayuko. May iba na luha na nang or ano talagang may hihigbi ka na lang talaga. Talagang parang yun yung first time experience mo, nararamdaman mo during that time doon sa pagsamba na dinaluhan po ninyo. Actually, yung bago pa lang umawit, ganun na eh. Kasi nagmamasid po ako. Talaga, I really observe everything inside what's going on that time na bakit ganun sila? Parang ang tahimik. You cannot see anyone mouth that is open. And the next is, umawit na sila. Napaka-solemne. Ang galing ng choir nila. Parang hindi lang sila basta choir. Talaga may purpose talaga ang pag-awit na tumanim talaga sa puso ko. Yung unang awit na talagang parang yung happiness ko na ramdaman ko na po. Tapos nung nanalangin na, napatahimik ako in awe. Did you realize na what are you feeling is the presence of our Almighty God, Damang-dama the ko. love of our Almighty God, yung kanyang kapangyarihan during that worship service? I feel the presence of our Almighty God. Sobrang sana observe ko sa pag-awit, yung panalangin, parang complete package na malayo sa kinagisnan kong religion na lalo na po yung sa amin tinatawag na sermon, yung sa atin is preaching of words, which is super Preaching malayo. of words of God. Yes, sobrang malayo siya talaga na kuro-kuro versus sa katotohanan. Katotohanan dahil it's in the Bible? It's in the Bible, which is, sa amin kasi, ako aaminin ko, we have a Bible at our home. Ang sinasabi lang naman ng grandmother ko, kung anong man ang unang book, talata ang babasahin ko, please basahin mo. Pero wala ako talagang pagkakaintindi. Talagang mahiwaga ang Biblia. Hindi ko talaga masasabing, kaya ko bang basahin to? Kaya ko bang anuhin to? Kahit sabi mo yung nakikita ko sa ibang mga verses ng Bible sa labas ng bahay, hindi ko may intindihan. Pero sa iglesia, sa pangangaral ng ministro na nagtuturo, I really clearly understand what's on the Bible. It's not just a book that we are reading every day. It's our rule kung paano masunod ang kalooban ng ating Ama. Ano yung mga sumunod na nangyari, kapatid Arden? I was in awe pa rin. Yes, aaminin ko after the worship service na lumabas ako na sinabi ko lang yung konting detail na okay, kalmado ang pakiramdam ko. Parang wala pa akong emosyon kasi I'm not really that emotional person talaga during that time. Parang
kalmado lang ako. Parang sumunod na araw is, wala nang curiosity to, wala nang halong biro to. Imbis na magsimba ako sa simbahan namin, sa kapilya na ng Iglesia ni Cristo ako sumamba. It goes more than 5 months na tuloy-tuloy na nag-o-observe ako. At talaga may naramdaman na talaga. So, sumasamba ka ng tuloy-tuloy after that first worship service that you have attended? Yes po. Kasi ako, nahihiya rin ako talaga sa friend ko na nag-anyaya talaga sa akin. Parang siguro naglakas din ako ng loob. Siguro mga iglesia tong nakikita kong naglalakad na pasakay din ng jeep. And one of them is, yung nag-anyaya po talaga sa akin na si Kuya Igni Chris Alera po. During that time, do you still attend masses or nag-stop ka na completely? Actually, parang naisip ko talaga, wala nang Wednesday and Friday prayers po ako. Yung Sunday, pinalitan ko na siya ng pagsamba. Yung Wednesday and Friday prayers ko, naging Thursday na siyang pagsamba. Which is, ang sinabi ko sa sarili ko, kung alin ang tama, kung ano yung conscience ko, doon ako susunod. Siguro by that time, undecided pa ako. At least nagkakaroon na rin talaga ako ng magandang idea. Kapag slowly but surely, doon ako dinadala ng Ama. Months nang nag-meet na kami na after ako unang pagsamba at na-meet ko ang nag-anyaya sa akin, I decided to listen to the Bible study, which is the correct process of being a member of Iglesia ni Cristo. Doon sa mga napag-aralan ninyo sa Bible study, ano po yung nakatawag ng pansin sa inyo at nasabi ninyo na hindi kayo nagkamali ng pasyang suriin, aralin ang Iglesia ni Cristo, na ang Iglesia ni Cristo ang totoong nagtuturo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Regarding sa divinity of our Lord God, kasi ang napansin ko po dyan is, ang Panginoong Diyos ay iisa lang po namang. Unlike sa dati kong kinagisnan is, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Yung anak na binabanggit, ang ating Panginoong Jesus. Yung pa ang, tapos yung magkaiba pa yung Espiritu Santo, which is, talagang kahit ako when I was in my former religion, nakikurious ako, bakit tatlo to? Sino yung si God? Bakit si Jesus Christ? Si God din. Tapos bakit yung dove? God din yung dove. God din. Yung dove na binabanggit niyo, parang yun yung representation nila dun sa Espiritu Santo. Sa Holy Spirit. Sa totoo lang, the turning point during the time nang nagba-Bible study ako, ang dami kong tinatawag na santo, santa. Wala naman pala sa Biblia. Ano po yung papel ng santo at santa? Sabi daw, tagapamagitan. Pero ang tunay na tagapamagitan sa Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, which is, talagang tama naman po yun. Kaya hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya nga ang tagapamagitan. Totoo sa po. tunay na Diyos. At ilan ang tunay na Diyos na nakilala ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Arden? Isa lang po, ang ating Ama. Nung kayo ay babautismuhan na, ano ang nasabi po ninyo sa inyong panalangin sa Panginoong Diyos? Salamat po, Ama, na dinala niyo po ako sa tamang landas. Maraming salamat, kapatid na Arden, sa pagbabahagi kung papaano ka natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. May ilang bagay pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang muna natin. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Arden Asuncion mula po sa lokal ng Sacramento, distrito ng Makati. Kapatid na Arden, samantalahin na po natin ang pagkakataon. Baka meron kayong gustong batiin. Sige po, go ahead. Sige po. Nais ko pong batiin una sa lahat ang aming pong destinado ng lokal, Kaamiel Villamayor, ang District CSD Coordinator, kapatid na Glenn Binasoy, Ministro ng Ebanghelyo namin, Kapasti Parale, at higit sa lahat ang tagapangisiwa ng aming distrito, Kadominador F. Tapang Jr. To my loved ones, Asuncion, Arcilia, Alisasis, Lorena, and Alfon family, my mom, my dad,
ang aking pinsan, kapatid na Joji Babagay, at ang kanyang sambahayan. My CSD family, kapatid na Jen Sarmiento, and kapatid na Regine Lagunsay with Mommy Carmen as well. Sa Kalihiman po is kapatid na Maricel Lacerna, ang aming Pangulo, kapatid na Fiona Garcia. Ladot family, Kajan Parco and family, Tito John and Tita Arlene Guarin, Tito Ariel and Nela Santos, may Kajan and Ka Grace Estelioso, Ka Edwin and Ka Jen, Ka Chris and Ka Lea Alera, Ka JB Rivera and Ka Cassie and family, Ka Joshua, Ka JC, Ka Aris, at Ka Aryan. Sa mga friends ko sa ibang distrito, si Ka Orlan, si Ka Lloyd, at si Ka Fed ng Pembo, Metro Manila East. Sa CSD rin po, si kapatid na Alex Castillo at si kapatid na Ian Casamayor. At yung aking matalik na kaibigan din sa iglesia, si kapatid na Gabriel Mendoza at ang kanyang may bahay, kapatid na Olin Mendoza. And lastly, my colleagues in Manila, India, and Prague, Czech Republic. Thank you po. Maraming salamat, kapatid na Arden. Pagbati rin po sa lahat ng mga may tungkulin at kapatid, hindi lang po sa Distrito Eklesyastiko ng Makati, kundi sa inyo po na nakasubaybay sa programang ito sa buong mundo. Kapatid na Arden, napaka-inspiring ng story mo in a sense na despite being diagnosed with a condition, na-overcome mo yung iba't ibang challenges. Yes. Diba? Pag-aaral, tapos ngayon you're a working professional, you are somehow living on your own, and nagawa mo yung isang napakalaking desisyon sa iyong buhay, yung pagpasok o yung pag-anib sa Iglesia ni Cristo. How did it change your life? Lahat ng natutunan ko sa Bible study, sa mga challenges sa akin is, pag may challenges ka, iba inararamdaman mo, parang usual na nabubugnot ka, talagang yung magiging mainit ang ulo mo. Pero kung natututunan ko na po na i-control ang lahat po sa akin, at saka nag-stood up na po ako kung ano ang tama, kahit anong perspective talaga, na kung alin man ang ikakalugod ng ating Panginoong Diyos sa everyday nating buhay. As an advocate, nagsasalita din ako sa mga iba't ibang mga organizations, nagsasalita rin ako sa mga colleges and universities about my condition. Ang aral, habang natututunan ko po, nagmamatured po talaga ako, hindi lang spiritually, kumbaga lahat nagmatured na po ako. Talaga, sobrang nagmature ka sa loob yes ng po. Iglesia ni Cristo. Parang aaminin ko po sa'yo, walang nangyari sa akin nga single meltdown for many years. Kasi usually may nagme-meltdown talaga. Konting information, yung sa meltdown kasi is kapag talagang may episode na ganun sa spectrum na pag hindi mo kaya, Pag-overwhelmed. na-overwhelm, na talagang unusual yung nangyari, parang sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Walang nangyari in many years. Buhat ng kayo'y maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yes po, yung acceptance ng mga tao, naramdaman ko na rin talaga. Dati, tampulan ako ng mga talaga ridicules or lahat. Ngayon, hindi na. Kumbaga, dignified na talaga yung naging buhay ko mula nang nag-iglesia ako. Kasi andun yung acceptance eh. Kasi, for me naman, acceptance is not starting with everyone else, but to yourself. Kasi, una mo kasing inaccept si God, ang Ama. Number 2, accept mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Pangatlo, pang-apat, sabi na natin in general, lahat na. Tanggapin mo basta nasa tama ka. Yun ang tamang termino ko sa acceptance. Kaya ang acceptance ng lahat, to follow na lahat talaga. Tuloy-tuloy na po yun. Mula na nag-iglesia ni Cristo ako, hindi siya nagfe-fail sa akin na iparamdam sa akin na andyan lang siya sa tabi ko. Kasi mas masarap pala yung nadadarama mo ang Diyos kesa sa totoong feelings ng tao. Kasi limited lang yun. Sa Kanya unlimited. Walang imposible. Anuman ang kalagayan ko. Kapatid na Arden, lahatin na po natin anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga nakikinig at
sumusubaybay ngayon, lalong-lalo na may kinalaman sa kung bakit ka umanib sa Iglesia ni Cristo. To all my family and friends, wala naman pong mawawala kung makikinig naman po kayo sa aral ng Iglesia ni Cristo. It's just a Bible study. To my friends in Spectrum, nandito ako, nagsasalita ako na madaman niyo po sana ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. At dito ko lang naramdaman sa Iglesia ni Cristo po iyon. Maraming salamat, kapatid na Arden. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Arden Asuncion mula po sa lokal ng Sacramento, distrito ng Makati. Ang kapatid na Arden po, bagamat na-diagnose na mayroong level 1 autism spectrum, hindi po naging hadlang yon para makapagtapos siya ng pag-aaral, para siya ay makapagtrabaho ng marangal at para magawa niya yung marapat na paglilingkod, pagkilala at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nagagawa niya po yun hindi dahil sa kinakaya niya ng sagan ng kanyang sarili, hindi dahil sa magaling ang ating kapatid, kundi sinasampalatayanan po niya na kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay na yon sa kabila ng kanyang kondisyon ay dahil sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Sana po ang istorya na aming ibinahagi sa inyo ay nakapagdulot ng panibagong inspirasyon at pag-asa. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati at pinasasalamatan lang po natin ng SEBC President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. At higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito sa programa kung saan ay ibinabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. Maraming salamat.